Welcome to Donmar TV News Channel. Muling iginiit ni election lawyer Romulo Macalintal na walang kapangyarihan ang Commission on Elections na tanggalin ang mga oversized campaign materials sa mga lugar na private properties na pag-aari ng mga non-candidates na walang due process. Paglabag sa freedom of expression ang pagbabaklas ng mga campaign materials sa private properties. Anya, dapat hindi sila maghigpit sa paglalagay ng campaign materials para makilala ng publiko kung sino ang mga kandidato. Yung Omnibus Election Code na amendahan na yan ng Republic Act 9006 na kung saan ay nariyan ay yung mga alituntunin sa propaganda material. Yung batas na yan ay para sa mga kandidato at political parties lamang. Hindi niyan sakop ang non-candidate. Ang gusto ng COMELEC, ipatupad yan kahit sa hindi mga kandidato. Ang pwede lamang yung tanggalin, yung nasa mga public properties na talagang hindi po pwedeng ipaskel. Pero yung nasa loob ng bahay, ay hindi nyo pwedeng pakialaman yan kasi hindi sila sakop ng Republic Act 9006. At yan ay pinagtibay naman ng Korte Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC. Paglinaw ni Macalintal, basta't hindi yan public property, pwedeng lagyan ng campaign materials kahit pa anong size niyan. Ang pwede lang tanggalin ay iyong mga election paraphernalia na nasa public properties. Yan ay violation din ng rules of court na hindi ka pwedeng magtanggal or mag-search or seize any property nang wala kang warrant of seizure. Sabi nga namin sa COMELEC, hindi po pwede yan kasi private property yan at yan ay kanilang freedom of expression. Pinayuhan ni Macalintal ang COMELEC na hindi nila dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabaklas ng campaign materials sa private properties lalo pat napakarami ang trabaho ng kagawaran. Ang dami-daming na po ng post buying, dapat ito talagang makikita, nariyan ang violence, terrorism sa iba't mga lugar, nariyan ang cleansing of the list of voters. Sige sa lahat, aapat na lang sila ngayon sa COMELEC. Napakadami ng trabaho na dapat gawin. Nagbabala din si Macalintal sa mga pulis na maaari silang kasuhan sa ginawang pagbaklas sa mga oversized campaign materials sa mga lugar na private properties na pag-aari ng mga non-candidates. Muli itong nagpaalala na ang force security lang ang trabaho ng mga pulis. Yung pulis, security lang sila. Yung sila magtatanggal, ay lalo na hindi po pwede yun. Lalo na wala na mga karapatan na magtanggal without any valid warrant of seizure. Nauna nang inihayag ni COMELEC spokesman James Jimenez na maaaring magsampa ng reklamo ang sinumang may problema sa kampanya ng poll body laban sa iligal na pag-post ng mga materyales sa halalan. Ngunit nilinaw nito na patuloy na titiyakin ng mga election officials na nasusunod ang mga batas. Ito ang reaksyon ng tagapagsalita ng kagawaran kaugnay sa plano ng oposisyon na magsampa ng legal na aksyon laban sa COMELEC para sumanoy overreach nito kasunod ng mga ulat na ibinaba ng mga otoridad ang mga campaign materials sa loob ng private properties kabilang ang volunteer headquarters. Issue dito sa mga sabihin natin na fake na lumalabas na mga survey result, na hindi rin natin malaman kung ano ang mga panginang huhugutan. Pero ipaliwanag natin dahil kasi alam naman natin meron pong may mga gumagawa niyan para lang paboran ang kanilang mga kandidato. Okay? Pangalawa, ang patuloy po na aking pinaniniwalaan, pinanindigan na ang kompletong line-up ng mga kandidato from national to local, yan po yung malaki ang chance na magtagumpay or manalo dahil sa lawak ng makinarya at mga followers, supporters. Okay? Ito hong mga survey, marami hong nagsosurvey. Nandiyan yung Pulse Asia, nandiyan yung SWS at iba pang mga malaking company. May mga survey din ng Sakali at iba pa. Pero siyempre ito po yung nagagamit ng mga propaganda. Pero sana, ang ating paniwalaan yung numero, yung figures talaga ang nilalabas ng mga company. Kaya ko ito binabagay. Katulad po nung survey ng SWS na ginawa nitong last week ng January. Iisa pa naman, January lang ho yung kanilang inilabas eh. Pero alam ba ninyo na yung totoong numero, totoong figures na lumabas, abay binabaligtad ng iba. Lalo na po yung kampo ng mga kandidato sa Maynila. Okay? Na mga taga Maynila. Ganito kasi, dun po sa survey na lumabas, na lihitimo, na SWS, nailabas ko na rin dito, ulitin lang natin. Ang nakuha ni Bongbong Marcos ay 50%, 50, ha? 50%. Okay? Si Robredo, pangalawa, 16% ang nakuha niya.
Dumagoso ay 11%. So hanggang dyan muna tayo, pinag-usapan natin. Okay? Yan ang lehitimong record na inilabas ng SWS, Social Weather Station. Okay. Pero alam pa ninyo na inilabas ng kampo naman ni Moreno, taga-suporta ni Moreno, na ito naman yung kailan sinasabi. SWS din daw ang nag-survey na kaparehong date at saka buwan or nitong nakaraang January 2022, aba, iniba na nila. Pinapalabas nila 57% daw ang nakuha ni Dumagoso. 46% lang ang kay Marcos. Dito pa lang sa dalawang ito, matatawa ka na Kasi pag kinuwenta mo itong dalawang ito, 103. Meron bang survey na 100%? Matatawa ka talaga 103? Walang ganon. 100% lang. Yun ang, doon lang pinapalabas kung sino nakakuha ng mas mataas. Isipin mo, 57 plus 46, di ba 103? Doon pa lang matatawa ka na So malinaw na ito ay propaganda, panlilinlang sa taong bayan. Siguro dahil lang atat na atat sila na maging number 1 yung kailang kandidato kahit na ganito ginagawa. Ang problema ay mga Pilipino hindi naman bobo Alam na mga Pilipino ang pinanguhugutan kung lang tama at mali. Bakit aabot ng ganyan pigos? 103 na nga, lampas na. Grabe. Hindi nila pinag-isipan. Nakakita lang ng pigos, tinira na. Inilabas na, sinisigaw na, number 1 na ang aming kandidato. Pero pag tinignan mo yung pigos, sablay. Kasi una-una, talagang hindi totoo. At saka walang survey na ganyan, 103. 50 lang ang number 1 sa survey na lehitimo ng WS. 16 si Robredo, pangatlo nga lang si Dumagoso Ginawa niyong number 1, mali-mali talaga yung numero. Matatawa ka talaga. Yan ang mga panlilinlang. Kaya maging maingat po kayo. Maraming ganyan sa panahong ito at dadami pa yan. Sige, kayo po mag-comment, react sa isyong ito. Pangalawa na atin pag-usapan, ito yung uulitin ko at ating pinanindigan sa ating personal observation, analysis at opinion sa isyu ng politika sa ilang dekada ng takbo sa ating bayan. Ang kompletong line-up mula presidential, national hanggang local, ang laki ng tsansang manalo niyan. Kung hindi man lahat, marami sa kanila ang pwedeng manalo. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, sila yung mga kandidato ang magiging leader na nila sa lahat ng bayan, city, probinsya, region. Pagkatapos yung pang mga senador kung kompleto ang lineup, lahat ng kanilang kakilala at kaibigan at probinsya, kanila na yon. At yun po mga hindi kompleto ang lineup, mahihirapan talaga sila. Aasa lang sila sa presidential candidate. Siyempre, isang tao galing lang sa isang probinsya yan. Wala namang kandidato nang galing sa lahat ng probinsya. Walang ganun. Siyempre, kung saan ka pinanganak, kung saan ka nang galing, saan ka lumaki, doon lang ang probinsya. Doon lang ang pinanghuhugutan mo ng isang kandidato. Kaya mahalaga yung suporta, baluarte ng mga kandidato mong kasamahang vice president, senatorial candidate, district congressman, governor, mayor, down to councilor. Yun ang magdadala ng boto mo, ng suporta mo. Pero kung hindi ka kompleto, ang sayo halimbawa ay kayo lang dalawa, kay presidente at saka vice, tapos ilang perasong senador, wala na. Sino kinakatawan nyo sa mga region kung wala kayong national candidate? Kung wala rin, kulang-kulang din ang inyong local candidate, sino inyong leader sa mga probinsya? Sino mga ngasiwa ng inyong makinarya sa mga local? Wala. Yun ho yung advantage ng sinasabi kong malawak na candidate. Kompletong candidate ang lineup. Yan ang magpapanalo sa presidential. Yan ang magpapanalo sa kanila. Kasi yung 12 senador, natural magkakaibang probinsya niyan. Doon pa lang kukuha na sila ng boto para sa kanilang sarili at sa kanilang kandidatong pangulo at pangalong pangulo. Doon pa lang lamang na. Kung wala kang senador na nakabase sa Luzon, Visayas, Mindanao, magkakasama kayo sa isang lugar, o wala kayong makukuha na ganong kalaki, meron namang makukuha rin sa iba. Pero maliit yun. Hindi pa sigurado. Yung local po ang magdadala ng makinarya. From district congressman, governor, down to councilor. Pag kumpleto ang lineup ng isang kandidato, ayan na po yung magdadala sa inyo. At sa ngayon, eto na. Sa ngayon, ang nakikita kong makakakompleto, hindi ko sinabing kumpleto na, makakakompleto, si dami na nag-a-apply na gustong sumama, ay ang BBM Sara tandem. Katunayan 12 na yung kandidatong senador kasi 12 lang, marami pang gustong sumingit
Dahil alam nilang malakas at talagang yun ang makinarya. E di lalo na ho sa mga congressman, mayor, governor, talagang magsisiksikan sila dyan. Lahat gusto sumama. Yun ang magpapanalo. Maliban pa doon sa Marcos supporters, Marcos loyalists, Duterte supporters, Duterte loyalists. Iba pa yun. Yan ho yung advantage ng organized at maraming leader at maraming candidate. So, nasa inyo po yan. Inyong paniniwala. Salamat po.